Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi, Pilipinas! Kamusta po kayo saan mang panig ng mundo, dito man sa bansa o sa ating mga kababayan abroad? Welcome po sa isa na namang makabuluhan, makabulatlat isip, at syempre, makabuluhang usapan dito sa paborito niyong programa. And syempre, paborito kong programa, Nax. Ang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Maraming salamat sa iyo, Sweetie Pie. Magandang Kainis, gabi ha? po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. O, natamimik ka. Ha? I-edit naman to, di ba? Kasi hindi mo sinusundan yung script. But anyway. Oo nga, talagang hindi ako sumusunod sa script. Okay. Ikaw Well, lang ang susunod sa script. Sige. Mag-pause tayo para pwede mag-edit, di ba? Sige, okay. So, kumusta ka? Did you have a good day, honey? Hoy! Mukha naman. Talaga ba? Eh, di lalo pa kasama kita ngayon. Diba? Wow, ang tagal nang tapos ang Valentine's Day, ha? Araw-araw ay Valentine's Day. Okay, tama na. Para hindi ma-feeling left out ang mga nanonood sa atin. Well, makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Pwede din kuminsan mga tanong tungkol sa love life, no? Pwede rin. Pwede rin. Eh, basta tumawag lang po kayo sa aming mga numero na makikita nyo sa ating mga screen. For Globe users, ang gagamitin yung numero 0954-310-0331. At kung smart naman ang telepono nyo, ang number na gagamitin nyo ay 0961-770-8807. Pwede rin naman silang mag-iwan ng mga mensahe sa Facebook page. Meron pong Facebook page ang TVUP. Pwede po kayong mag-send ng message doon. Kung hindi ho namin nasagot, yung itinext ninyong katanungan sa araw na inyong ipinadala, wag ho kayong mag-alala kasi ipipila namin yan at sa mga susunod naming episode ay masasagot din yan. Kaya wag na po kayong bibitaw dahil po ngayong gabi ang batas ay para sa inyo at para sa inyo lamang. So simulan na po natin ang ating talakayan dito sa Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Yan, commercial. Meron na ba tayong text in question? Oh, ang dami mo namang ipapaayos dito. Well, meron tayong text in question galing kay Paolo, 34 years old, galing Cavite. Ang sabi ni Paolo, magandang araw po, attorney. Hindi niya alam na nandito ako. Mga attorney, hindi, joke lang. May 2 taon na po mula nung mabayaran namin ng buo ang housing loan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin naibibigay ang land title transfer sa amin. Ilang beses na po kaming nag-follow up sa developer at sa bangko, pero wala pa rin malinaw na aksyon at sinasabing hindi pa na-turn over ng developer ang titulo sa bangko. Lubos na po kaming nahihirapan at nadidismaya sa sitwasyon na to. Ano po ba ang mga hakbang na pwede naming gawin para ma-release ang titulo? Ako talagang karamihan ng mga nakasangla ang bahay na naguhulog ay may problema sa pagre-release ng titulo. Kasi po, kadalasan, ang mga titulo ng bahay na inyong hinuhulugan ay nakasangla sa bangko. At i-release lamang ng bangko ang sangla the moment na na fully pay na ng developer ang bangko. Sasabihin nyo sa akin, fully paid na kami sa developer kayo po, fully paid na kayo sa developer, pero baka yung developer hindi pa fully paid sa bangko. Kaya marami po ngayon na binago ang sistema na diretso na sa bangkong
naguhulog ang bumili ng hulugan para sa ganon hindi mawawala yung inihulog niya diretso sa bangko. Kaya lang, minsan po, yung titulo ay ipinapahiwalay pa nila yan, pinababasag nila yung mother title, babasagin sa mga mas maliliit na titulo para magkaroon ng kanya-kanyang titulo ang bawat lote ng subdivision. Minsan po matagal yan. So marami po, ang sa akin, para po kayo ay hindi naman naghihinala na merong ginagawang monkey business. Monkey business. Pumunta po kayo doon at tanungin niyo mabuti, ano ho bang dahilan at bakit hinadi-delay po? Ay, sinong tatanungin nila? Yung Yung developer. bangko, yung developer. Parang yung bangko kasi tinanong daw nila, sumagot na ang bangko na hindi pa raw na ite-turn over ng developer yung titulo sa kanila. Okay, so sana pumunta naman kayo ngayon sa developer at tanungin nyo kung ano na yung dahil problema, bakit hindi pa lumalabas yung titulo nyo. Pero sa akin, hanggat ho kayo ay nakaposisyon, kayo yung nakatira dyan sa bahay na binayaran ninyo, siguro protektado pa rin kayo dahil kayo yung nakatira doon sa bahay. Possession is always key. Oo, syempre. Pero saan government agency sila pwede magpunta? Wala. Kasi lote yung binenta sa kanila. So, most likely TCT yung ibibigay sa kanila. Ano ho yan? Talagang internal doon sa developer at saka sa bangkong pinagsanglaan ang pagpapakumpleto ng dokumento. Hindi ito kagaya ng condominium corporation na may nagre-regulate na body ng mga titulo niyan, ano? Yung Housing and Land Use Regulatory Board. At ang CCT niyan ay nandun sa Register of Deeds ang kopya. So makikita nila agad yung CCT yung ng unit na binili nila pagka sila ay magche-check sa Register of Deeds. Ngayon, pwede naman din ninyong gawin. Pwede kayong mag-check kung malalaman ninyo kung ano yung title name o title number noong binili nyong lote, ma-check ninyo sa Register of Deeds kung ano ang status na nung titulo na yon. Okay. Ngayon naman, meron tayong caller at ang caller natin ay si Christine from Quezon City. Hello, Christine. Hello po, attorney. Good evening po. Hello, magandang gabi sa'yo, Christine. Anong maitutulong namin sa'yo? So, ang concern ko po ay yung kapitbahay po namin. Kasi, napipiko na po kasi Pakipatay ako mo sa yung mga active. I'm so sorry. Yung telepono mo, patayin mo yung speaker, ha? Sige po. Ganito po kasi yan. Mhm. Yung pader po namin, yung likod po noon, pinagtirikan po nilang CR. Mhm. Tapos po, may siwang po doon. May siwang yung pader. Opo. So, bale, kung yung hangin po na nanggagaling sa CR nila, mapupunta din po sa loob ng bahay namin. Pero yung yung bahay po namin, kulog po. Pero Opo. yung CR nila, ang katapat dun sa bahay ninyo, hindi CR nyo. Hindi po. Nako, di pa kami nagpa-flash doon, nadidinig nyo. Hindi lang yung Opo. dinig. Pati Pati amoy. pagsuka. Pati amoy, nadinamoy nyo. Oo. Ay, bakit hindi nyo patakpan yung butas? Ang problema po kasi, ayaw po nilang pumayag. Hindi ho pwede. Sabihin nyo, hindi pwede. Kasi daw po masisira daw po yung design ng CR nila. Tama, pero nasisira ho buhay namin dito sa kabila. Opo, kasi na-alarma po ako. May times po kasi na amoy sunog. Kaya nga ho. Tsaka hindi bawal ho madami pong yun wiring sa bahay. Sa totoo lang, sabi nyo, Opo. kayo yung nauna na nagpatayo, di ho ba? Opo. Sa totoo lang, bawal ho niyang gamitin yung pader ninyo na ginawa niyang pader ng CR nila. Bawal ho yun. Kasi hindi ho kanila yung pader, sa inyo yon. Okay, pangalawa,
Hindi ho sila pwedeng tumutol na sarahan ninyo kasi pader ninyo yon at nasa loob ng lote nyo. Pangalawa, ay napeperwisyo kayo na nandun yung CR nila. Kaya, May times nga din po na sabi nyo sa kanila, parang namamasa din po yung Aha. yung pader namin. Ngayon, pwede ho ninyong ireklamo sa barangay at ang sabihin nyo sa kanila ay hindi na ho kami pumapayag na yung aming pader ay gawin nilang pader ng kanilang CR. So, lagyan ho nila ng pader nila, yung CR nila. At hindi ho kami papayag na yung pader ng CR nila ay may butas na nandun sa ang katapat ay sa lote namin. So, pwede nilang takban right away yung Pero butas ngayon, na nasa side nila. pwede niyong sementohan na yung butas na yon. At sabihin niyo, magdemanda na lang sila. Huwag ka naman Kasi masyadong yung- para ka namang nag-encourage ng away ng mga magkapitbahay. Daanin naman ng konting Hindi, sige, sabihin nyo, pagka kayo magbubuhos ng kasilyas nyo, dahan-dahan, ha? Kasi para hindi namin nadidinig ang ingay. Kung maninigarilyo kayo dyan, ibubuga nyo sa labas ng bahay. Pwede ba yun? Hindi pwede Tapos yun. meron din po ng times na kasi nung month of February po, aso, uwi ko na po kasi nakakain ng tain ng daga sa kanila. Doon po galing na ayaw po nilang patakpan. Hindi, sabihin nyo sa kanila, hindi ho po pwedeng hindi tatakpan. Kasi ho napeperwisyo kami. Yung tatakpan namin, pader ho namin, hindi ho nyo pader yun. Oo. Ngayon, para tama yung sinasabi yun nitong commander ko Baka naman kasi pag bigla niyong pinatakpan yan, baka ho biglang mag-amok. Kumuha ng itak, sugurin kayo. Naku, pahirap Violent yan. naman, ano ba? So, di para maiwasan natin yan, magreklamo na kayo sa barangay. Sa barangay. Ang inaano ko lang po kasi, Hindi pa attorney, ka kasi naiisip ng kapitbahay nila, binigyan mo ngayon ng idea. Yung itak, ha? Sige. Ano yung ngayon? kapitbahay sorry. po kasi namin, attorney, Ano yung inaalala parang mo? nag-aaway-away po, ganon. Tapos may kamig-anak din po sila na nagtatrabaho sa barangay. Di ko po alam, baka awayin po nila kami afternoon. Ay, hindi, pero kasi, alam mo kasi mahirap yung mga tao na hindi marunong tumanggap ng katwiran. Yan maski saan mo dalhin, wala sila sa katwiran. Di ba? Tama, masisira yung design ng toilet nila, nasisira ho buhay namin dito sa kabila. Hindi ho pwede yun. Kailangan sila, hindi po pwedeng sila lang ang pinakikisamahan. Dapat nakikisama rin sila. Hindi po pwedeng sila lang ang pakikisamahan natin. Kaya wag kayong matakot dyan, magreklamo kayo sa barangay, at kung baka dapat may abogado na kayo. Sige po. Sige, pero nasa katwiran ka dyan, yun ang sinasabi ko. Sige, maraming salamat Sige po. sa iyo, Christine, at good luck. Thank you po, attorney. Sige, maraming salamat. Ngayon naman, ito may text-in question. Ay, akala ko closing na. Hindi pa pala. Ikaw naman, huwag ka naman masyadong parang hinihikayat mo naman na kumuha ng itak. Huwag naman. Ay, hindi, nagbibiro lang tayo, syempre. At least hindi baril yung kinuha. Alam mo, pasama ng pasama. Kaya, basahin na nga natin ang tanong ni Lailani. Naku, tingnan mo. Nako, Cebu pa to. Cebu. Kaya nga, kung saan-saan tayo nakakaabot na from Cebu Cebu. yan. Nako. Magandang araw po, attorney. Nag-file po ako ng complaint sa DOLE laban sa employer ko dahil hindi nila nire-revise at hindi binibigay ang updated Certificate of Employment na kailangan ko para sa requirement sa public school. Nakipag-ugnayan na po ako sa DOLE at sinabi nilang tatawagan nila ako pagkatapos i-review ang complaint ko, pero hanggang ngayon wala pa rin pong callback kahit lumipas na ang buong araw. Medyo nag-aalala lang po ako dahil may deadline ako sa employment requirements at apektado na ang pagpasok ko sa trabaho. Gaano po ba dapat katagal usually ang follow-up o callback ng DOLE sa ganitong klaseng reklamo? Ayun. So, ang nirereklamo niya yung DOLE. Aha. Okay.
Pero nagtataka lang ako, no? Saan niya kakailanganin yung kanyang Certificate of Employment. Certificate of Employment? Itaas mo nga yan. Sandali, nako, nahilo na ako. Pero saan niya Hindi yung employer ang rinereklamo niya? Hindi. At hindi binibigay ang hindi updated binibigay. Certificate of Employment. Pero saan niya nga gagamitin kaya yung Certificate of Employment na ito? Requirement Sa public daw school. Sa public school. Nire-require ba yun? Parang hindi yata. Kung may trabaho ang mga magulang, ganun. Oo, sa public school. Parang hindi ko alam na nire-require yan. But anyway, baka sa scholarship nga naman. Oo nga. Oo nga. Ngayon, ayaw raw magbigay agad-agad nung kanyang employer. Kaya nireklamo na niya sa DOLE. Ang problema ngayon, ang nirereklamo niya yung DOLE. Kasi hindi nagko-call Kasi back. hindi raw nagko-call back. At lumipas na ang buong araw, isang araw pa lang naman pala eh. Baka mali lang ang framing ng Framing ng question. Diba? Ito, mga nagkamali itong staff eh. Hindi, kasi Hindi siya lang ang nilinaw. nag-text. Siya ang Siya pala nag-text in ng ito. question. Dahil hindi naman natin ini-edit, ha? So, sa akin, saan kayang yung DOLE sa kalagay SENA? S-E-N-A? Ano ba yung CS? Single entry approach. Ano yun? That's the way you file now with, single oo. entry approach. Kasi sila lang mag-determine if it's DOLE. Kasi meron ng May bago proseso ng sa pag-file ng mga complaints sa DOLE. Ngayon, gaano po katagal usually ang follow-up o callback ng DOLE? Parang hindi ko rin alam. Kasi parang bago na to. Within 15 days? So 15 days naman pala. Pero Pero kasi usually- nagmamadali na siya. Oo. Aha. Updated Certificate of Employment. Ako baka ho kasi yung employer ninyo, wala hong gagawa, magta-type ng Certificate of Employment. Baka mas maganda kung kayo na ang gumawa at papirmahin na lang ninyo. Susubo na lang niya, sir, pirmahan mo na. No. Di ba? At mache-check naman nung employer bago niya pirmahan. Kasi sasabihin niya, wala yung magta-type. Walang gagawa niyan. Pero baka gawin mo na. Hindi ba yun? But anyway, kung ang kanyang rinereklamo naman ay ang DOLE, Ay, hindi ko at naman masagot. lampas-lampas na, I'm sure somewhere may nakalagay dyan na kung kailan dapat ma-comply, di ba? Kung 15 days or Ayun. 7 days. Pero kung ang complaint mo ay isang government agency tulad ng DOLE, sa 888 kayo tumawag, di ba? 888 ba yun? 8888, 4 na 8. For complaints. Actually, efficient sila. Yan, oho. Effective sila. Aha. Dun sa Ayan. mga government agencies na Ayan pala. nakaka-deal ko, Ayan, oo. mabilis umaksyon pag In short, tumawag kayo sa 8888. Tawag na ho kayo sa 8888. Oo. Ayun. Pwede rin mag-file ng complaint sa ARTA, di ba? Anti-red tape. Asa naman yon? Meron silang complaints at ARTA. Basta Internet yon. Sa internet. Internet Yes, send an naman. email sa Email ARTA. kayo. Anti-red tape. Ayan. Yes, agency ng pamahalaan. So ngayon naman isang text-in question from Aries. Ito naman, si Aries ay galing Isabela. Magandang araw po, attorney. May concern po ako sa apelyido ko sa birth records dahil magkaiba ang nakalagay sa PSA at sa mga ginagamit kong document. Sa PSA, apelyido ng ama ang gamit, pero sa school at ibang forms, apelyido ng ina at walang middle name. Nais ko po sanang malaman kung talagang kailangan ng court process para maayos ito at kung may mas simple o mas murang paraan para makorek ito. Ayan. Kasi surname na eh. Pero depende kung anong gusto niya kasing gamitin. Sa PSA, pangalan ng tatay niya. Ang hinala ko, hindi naman kasi irirehistro ng hindi Register of Deeds, ng Civil Registrar. Hindi irirehistro yung pangalan ninyo sa pangalan ng tatay ninyo kung hindi ho kasal.
Unless kinilala siya ng Okay. tatay niya, di ba? Unless na pumirma yung tatay niya. Pero hindi naman niya sinabi na illegitimate siya. Okay, sa madalit parang sabi, baka nga mukhang illegitimate siya kasi surname ng nanay niya at Ang walang ginamit. middle name yung nakagawian niyang gamitin. kasi baka naghiwalay. So, nung naghiwalay na sila, sabi nung nanay, ay, wag mo nang gamit yung apelido na tatay mo na yan. Walang kwentang tao So yan. nakapag-aral siya na hindi nagbibigay ng birth certificate. Ay, ako din nung araw, hindi naman hiningan eh. Pero hindi na ngayon. Sa bagay, wala naman sigurong, ilang Nung taon niya? panahon- Ilang taon nung ba yan? panahon, 18 siya eh. Nung May- panahon mo, pwede pa. Pwede pa yun Pero nung ngayon, ano. strict, I mean, Kasi kami no, ilang dekada na. Pag nag-enroll kami sa elementary, papaabot yung tenga eh. Pag abot mo yung tenga mo, pwede nang i-enroll yan. Pag hindi maabot ang tenga, hindi ma-enroll yan. Ay, pero ngayon hinihingan na ng birth certificate. Okay. Pero ayaw niya sigurong gamitin yung apelyido ng tatay niya. Yun ba ang problema niya? Hindi, kasi nga, una, kailangan malaman natin ano bang status niya. No? Kasi kung kayo ay legitimate na anak, obligado kayo na gamitin yung apelyido ng tatay nyo. Di ba? Kasi saka yun ang nakarehistro. Di wala tayong babaguhin doon sa birth certificate ninyo. Ang babaguhin ho natin, Yung mga school ibang records dokumento, nyo. correct. Mas madali hong baguhin yon. Kaya nga, kailangan natin unang malaman, ano ba yung, kasi kung ang gusto mo ay yung pangalan nasa birth certificate, walang problema. Pero di pwede ba niyang hindi gamitin yung apelyido ng tatay niya? Hindi, kasi kung kung illegitimate siya, inacknowledge siya ng Kaya tatay niya kung- nang walang consent, pwede niyang patanggal yon. But later on yun, di ba? Well, Pagka 18 na siya, 18 pwede na niya siya, nang so gawin. pwede na siya. Pero kung legitimate kayo, obligadong gamitin nyo yung apelyido ng tatay nyo. Hindi ba? O meron na bang bagong kaso dyan? Ay, saka na natin i-discuss Ay, kasi sige, okay. our time's up, di ba? Sige, Pero closing dun sa kanyang problema, kung gusto mong gamitin yung pangalan ng tatay mo, wala kang problema. I-correct mo na lang. Yung mga Ibigay mo records yung mo. kopya ng birth certificate mo sa school para mako-correct nila ang school At records mo. bigla kang magkakaroon ng middle name. Correct. Di ba? Ngayon wala siyang middle name eh. Pero pagka sinunod natin yung birth certificate, ay bigla kang may middle name. Kung merong middle name. Meron daw. Kasi kaya wala siyang middle name dahil hindi niya ginamit yung birth certificate Hindi kasi niya. kasama dun sa facts niya. Ay, sige, okay. But anyway, Closing na. Eto na nga. Binibigyan lang kita ng chance na may sabihin pa. Sige. Wala na. Okay. Alam mo naman So, ako, speechless. Nako, hindi po totoo yan. Diyos ko, Lord. Sa lahat po ng nag-text, nag-comment at nag-message sa aming Facebook page, maraming salamat po. Abangan nyo ang mga susunod nating episode dahil baka ang tanong ninyo na ang susunod naming pag-uusapan dito sa ating programa. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating palatuntunan. Attorney Danny Con po, ang abogado de Campanilla ng Bayan. Abangan nyo po ang susunod na episode namin. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Gabby Concepcion. Hanggang sa susunod natin. Not the artista. Not the artista. Hanggang sa susunod po nating episode. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla.